Ito yung nagmarka talaga sa akin, no? Yung sinabi po ni Baste. Dito sa lugar na to, sa kinaroroonan ko, walang ganong tao rito kasi bawal dito maligo. Masyado malakas yung alon eh. Yan, yung parte na to. Pakita ko lang sa inyo yung beach dito sa atin. Ito, wala naliligo dito kaya walang ganong tao. Meron doon, no? No swimming nakalagay. Doon po banda, nakita nyo yun, doon po maraming tao, tsaka dito sa likod ko. Yan po, maraming tao dyan. Kasi dyan pwede mag-swimming. Kaya dito ako pumesto, alam nyo naman, takot tayo sa tao eh. Pinagkakaguluhan tayo. Kaya dito tayo nakapwesto. Tingnan, baka meron akong kulay green sa ngipin kasi ang dami kong kinain na gulay. Dumiretso na kagad ako rito sa beach. Anyways, at pagtulungan po natin ha. Kasi bumilib ako kay Baste. Yung sinabi niya na kaharap niya yung tatay niya pag nagpupunta siya. Parang amazed na amazed pa rin siya no? Sinasabi niya, meron palang isang tao na very willing na ibigay yung kanyang kalayaan para sa bayan, no? At bonus na lang yung pagiging tatay niya pa, no? So appreciate nila. Kaya ako talagang walang pagsisisi sa mga Duterte. Kaya po palaban ngayon lahat ng Duterte. Kasi despite po ng kanilang mga despite po ng paglilingkod ni Tatay Digong, despite ng kanyang sakripisyo, yung ginanti talaga sa kanya, ano yun, no? Ang ginanti talaga sa kanya talagang pagmalupitan eh. Despite sa si Baste rin yun eh. Si Baste po, sa totoo po, si Baste po sa mga magkakapatid yung pinakamabigat tumira, no? Kasi ang galing niya pong mag-speech. Digong na digong ang dating niya. Yung siya rin kasi nag-present dati na yung tatay mo, binigyan ng karangalan ng tatay ko, pinalibing sa libingan ng mga bayani. Pero yung tatay ko, pinakulong nyo sa dahig. No? Na-touch ako ron sa sinabi ni Baste Duterte na yung naa-amaze siya kasi kaharap niya, nagkataon lang na tatay niya, pero meron pala, no? Meron pala talaga na isang tao na very willing i-sacrifice yung kanyang kalayaan para sa bayan. Marami rin tinira si Baste doon, no? Eto Chuck, titirahin na naman sila nito. Nila ng mga alam niyo naman, mga DDH, no? Chuck, titirahin na naman sila dahil nagsabi si Baste na eto yung sinasabi natin na cultural dahil po sa wika. Alam naman natin na hindi naman po sila talaga Tagalog. Yung sinabi po ni Baste dito, tinitiyak ko sa inyo, uunahan ko na kayo. Mamaya po, titirahin na naman yan ni Auntie Claire. Ang ipantitira dyan, yan, katulad yan, mga mamamatay tao talaga yung mga Duterte. Kasi may sinabi po si Baste na isang ulo lang naman yung gusto namin eh, yung ulo ni BBM. Ngayon, kung Tagalog ka po, di ba? Ang meaning natin yan, kung pare-pare po tayong Tagalog, ang meaning natin yan, ulo, pag sinabing yung gusto namin yung ulo ni BBM, pwedeng ang meaning sa atin ng mga Tagalog niyan, deads, no? Yung ulo means ipapadeads si At yan po ang kakalkalin nila. Pero kung isusunod nyo po yung sinabi ni Baste, na isang ulo lang naman yung gusto namin, yung ulo ni BBM. Kaya sa 2028, iboto kay Sara Duterte tayo. Yun yung punto niya eh. Yung sinasabi po ni Baste doon na ulo ni BBM, gusto nilang papanagutin si BBM dahil dito sa mga pagnanakaw na to. Hindi po yung literal na ulo, no? Alam ko ma'am, may misinterpret, sasadyain po yan na misinterpret na naman nila Auntie Claire at saka ng mga
bugok na mga loyalista, mga dilawan at kakamping. Yan. Yan na naman yan. O, talaga mamamatay tayo. Pero totoo naman eh. No? Wala pong ibang, kaya po etong Rage Coalition na to, na binuo po nila Baste bilang presidente ng PDP Laban. Katanggap-tanggap na po yung PDP Laban na siya yung presidente, di ba? Hindi. Ang ingat nga ni Baste eh. Bagamat gustong-gusto niyang tirahin, no? Sino ba yung sinasabi niya na ano? Ayan, yung tinira niya rin po yung sa addiction ni BBM, di ba? Yung mag-Google chat GPT na lang daw natin na yung epekto po ng paggamit ng cocaine, di ba? O yan, sinabi niya rin yun. Ano pa ba yung mga binanata ni Baste? Yung kawalan talaga ng pagtugon sa mga suliranin, no? Talagang, sabi niya nga, kasi matagal na silang politiko eh. Sabi nga niya, yung mga paglalabi sa mga congressman, paglalabi sa mga senador, halos normal na yan eh. 'Di ba? Kumikita sila, alam na ng lahat ng tao yan, pero wag nyo namang sobrahan. Magtira naman, maawa naman kayo sa mga Pilipino. Alam nyo si Baste, yun yung gusto natin, yung hindi sila mapagmalinis. No? Hindi katulad nila Laila, ng mga dilawan. Yung dilawan talaga, yun yung nakakainis sa mga dilawan. Masyadong pabanal effect, pero mga manyak naman. Pabanal effect, pero puta puro mga manyak naman. Nakakaurat na akala mo mga walang kasalanan sa buhay. Samantalang ito, si Baste Duterte, sa natural lang siya, no? Talagang, pati nga, eto sa mga umaayaw pa po, sa mga posibleng bumaliktad. Kasi masyado tayong purista eh. Minsan ayaw nating tanggapin na paano pag nagsibaliktaran na yung mga politiko. Ayan po, naggabayan na tayo. Kasi matagal ko na sinasabi yan eh. Yang mga congressman, babaliktad yan. Kaya lang parang ayaw natin tanggapin. Kasi bakit sila babaliktad? Di ba? Bakit sila bakit natin sila tatanggapin? Ganun po talaga yung mga politiko. Kaya isa po sa panawagan, expect po natin, isa po sa panawagan ni Baste ngayon, sa mga congressman, maawa naman kayo sa mga Pilipino. Yung mga babaliktad, alam na nila. Ayan maganda yung ginawa ni Baste. Sa mga babaliktad, kontakin lang si Mike Defensor, kontakin lang si Speaker Bebot Alvarez. Kasi expected na niya. Ang problema, hindi po maglalakas loob yung mga matinding bumatikos sa mga Duterte. Hindi po sila maglalakas loob na dumirekta na sasabihan si Inday Sara na babaliktad na kami. Kaya magaling na politiko magaling po na politiko to si Baste Duterte. Kasi anticipated na niya eh. Marami nang gustong bumaliktad. Ang problema, paano sila babaliktad? Alam ng lahat na kalaban sila ni BP Sara. So ngayon, binigyan niya na ng way. Sa lahat ng mga gustong bumaliktad, kontakin nyo lang. Kontakin nyo lang si Bebot Alvarez. Naku, tuwan-tuwa po yung mga bagitong congressman, bagitong mga politiko. Puring-puri po sila ni Puring-puri po sila ni Baste Duterte, lalo na po si Libiste, di ba? Ang ganda na sinabi niya kay Libiste. Kung pagbabago po gusto nyo, suportahan nyo po si Libiste. Di ba? Bakit?
Kasi tunay na pagbabago yung gusto ni Libiste, biruin mo, solar. At saka nagpapasalamat si loud and clear yung sounds. Ha? Baka may sounds ha? Yari tayo dyan. Hindi ba naririnig? Ang Taiwan, Vietnam po ako, nasa Vietnam, Da Nang Beach. Wala pong ganito karami sa sa Dolomite ganitong oras. Nakatago na po lahat ng ano. Ah. Tsaka maraming turista dito na bawal po maligo sa Dolomite. Ano ba naman kayo? Dito ang dami-dami naliligo eh. Okay. Purin-purin niya si Libiste kasi tawag niya nga napakabait na bata. Kaya lang, talagang ganun eh. Pag yung mabait, inabuso nyo, lalaban at lalaban. Yun eh. Okay. Isa pa, yung mga bata na si Respicio, tuwan-tuwa. Sabi ni Baste kay Respicio, akala ko ako lang ang loko-loko. Akala ko ako lang yung politikong loko-loko. Loko-loko rin pala to si Respicio. Ayan, mukhang nabubuo na yung lineup. Alam ko si Libiste pwedeng tumakbong senador eh. Tapos si Respicio, hindi ko alam kung bata pa ba si Respicio para sana. Okay. Sana po magtuloy-tuloy lang si gawin na nilang kandidato ng pagka-senador. Ito pa po yung revelasyon. Kaya sabi sa inyo napaka-akma ng mga sinasabi. Totoo yung sinasabi ni Totoo po yung sinasabi ni Baste Duterte. Kasi sabi niya, alam nyo tayong mga Duterte, ang yayabang natin. Bigla ako napaisip. Tayo daw mga Duterte, iba't ibang grupo kasi, no? Kaya naman daw nagtatalo-talo yung mga Duterte kasi pare-pareho tayo mayayabang. Amin. Alam nyo, si Baste lang po ang nakapagpaliwanag. Ha? Si Baste lang po ang nakapagpaliwanag. Yan po ang katotohanan. Kahit wala tayong pinag-aawayan, lalo na yung mga vlogger. Hindi po ba? Tignan nyo po yung mga sikat na vlogger ng Duterte. Ano po ang katangian nilang lahat? Puta sa amin na lang sa... may competition po. Eto aminan tayo Pero yung competition naman, dahil payabang, puta, mas magaling ako diyan. Yung kaya gumaganda yung mga pagba-vlogs namin pare-pareho kasi nagcha-challenge kami sa isa't isa, di ba? Mas magaling kami diyan. Healthy competition. Totoo yan. Halimbawa, ito ngayon ko lang tatapatin sa inyo. Halimbawa sa yung mga banateros tsaka sa amin. Di ba? Nagbabatean kami niyan. Wala naman kaming samaan ng loob. Pero, syempre, puta, di ba, pag kami na lang ng mga, ng mga birado, mga bisdakeros. Naging bisdakeros na rin ako eh. Ganun lang po yun, pero hindi kami para magsiraan. Yung puta, di, mas magaling tayo sa... Mas magaling yung concept natin dyan. Puta, sabay. Paano yan? Na-interview na ng banatero si BP Sara. Talo tayo. Talo tayo. Pero hanggang dun lang po yun. Yung kumbaga, yung
Ewan ko kung kasi mga superstar naman, mas sikat naman talaga sila Banat Bay kaysa sa amin eh. Kaya lang yung ano ba na tama si Baste. Tigilan natin sa inyo, lalo na yung mga very vocal na nag-aaway-away. Tigilan nyo lang yung pagyayabangan sa isa't isa. Walang problema, magkaisa po tayo. Lahat po ng mga parallel groups na sumusuporta sa mga Duterte, tulong-tulong po tayo. Sa bagay ako, Baste, sa totoo lang, Mayor Baste, ako nakikita ko healthy yan eh. Basta, ang maganda lang po dyan, away-away. O, hindi naman po lihim yan, di ba? May mga away-away talaga. Pero, lahat naman sila supporter ng mga Duterte. Yun po ang maganda sa mga parallel groups. Hindi nag-aaway-away para. Kaya lang minsan naaasar na eh, di ba? Halimbawa, yung sa third floor tsaka yung kala Jing Paras. Kasi very vocal sila na nagsasabi na bakit talagang pinanood ko, nagbabatikusan talaga eh. Hindi, inaano nyo pa eh. Talagang may kayabangan. Alam niyo, pinapanood ko si Baste, sinabi niya na mayayabang kasi tayo, aminin niyo na. Ako sapul ako dun eh. Pero syempre, yung yabang ko naman, yung yabang na sa sarili ko lang, na dapat, meron pa, Guanzon Topacio. Anyways, competition, healthy yan. Basta yung competition nyo, ini-improve yung sarili. Hindi yung competition na, wawasakin nyo yung kapwa nyo. Pero yung i-improve nyo lang yung sarili nyo, maganda yung competition na ganun. Okay, ano pa ba? Ayun, yung natutuwa siya sa mga bata na politiko kasi ang tatapang daw. Si Respicio, si Lebiste, at saka si Kiko Barsaga. Sana lang hindi matukso tong mga to na kumala sa mga Duterte. Sana manatili kayo na supporter ng mga Duterte para malakas po yung inyong suporta. Kasi once na-realize nyo na bumaliktad sa mga Duterte, sayang lang kayo lahat. Di ba, Tol? Tol, tama ba, Tol? Okay, dito